أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at maging matuwid kayo sa inyong mga pananalita. Gagawin niyang mabuti ang inyong mga gawain at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. Sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay tunay na nagtagumpay ng malaking tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ito ay aya na napaka-ikli, subalit napakaraming mga aral ang napapaloob sa aya na ito. At napapaloob dito, higit sa lahat, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang marapat na palaging nararamdaman ng mananampalataya sa kanyang Panginoon. At gayon din, naririto ang paghihimok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang takot na ito ay may papahayag natin sa pamagitan ng pagiging matuwid ng ating mga pananalita. Sa pamagitan nito, inshallah, ang magiging gantimpala nito, gagabayan tayo ni Allah. Dahil sa pagiging matuwid natin, gagabayan tayo ni Allah na maging mabuti ang ating mga gawain at patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Dahil tunay na sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay magkakamit ng dakilang gantimpala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aya na ito sa Suratul Ahzab ay aya na nasa kalagitnaan ng serye ng mga aya na may kinalaman sa pagiging mahusay na tagasunod at pagiging mahusay na pinuno. Isang usapin na pinakamarapat na napapaalalahanan tungkol dito palagi ang mga Muslim, lalong-lalo na tayong mga Muslim ay inoobliga na manatili sa jamaah ng mga Muslim. Sila man ay direktang nakatira sa isang pamayanan na nasa ilalim ng pamamahala ng mga Muslim o sa pangkalahatang ummah ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naunang mga bahagi ng serye ng mga aya na ito, Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa. O mga nanampalataya, huwag kayong magiging katulad ng mga lumapastangan, mga naminsala kay Musa alayhis salam. At nalalaman natin mula sa kasaysayan, ang kauna-unahan o pangunahin na namiminsala kay Musa alayhis salam bilang pinuno ng kanyang umma ay ang kanyang mga tagasunod. Na pinapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Musa alayhis salam, sa kabila ng kanyang husay, sa kanya ang lahat ng esma o ng mga pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kabila nito, ang kanyang pamumuno ay napupuno ng mga kaguluhan dahil sa kaguluhan din na pinasisimulan, pinamumunuan ng kanyang mga tagasunod. Isang paalala sa ating lahat, na lahat tayo ay naghahangad na magkakaroon ng mabuti at mahusay na pinuno. Subalit, ito'y direktang paalala nga na walang saysay ang mahusay na pinuno kung wala namang mabuting tagasunod. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na mula nga rito sinabi ni Allah, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. At si Allah ay nagpawalang sala kay Musa alayhis salam sa anumang ibinibintang nila sa kanya. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. At si Musa alayhis salam, sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naapektuhan ang reputasyon ni Musa alayhis salam sa paninira ng mga tao sa kanya, bagkus ay nanatili si Musa alayhis salam na dakila sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nga, pagkatapos ng aya na ito ay nababanggit ang aya na nabanggit natin kanina, na tayo hinihimok ni Allah na magkaroon ng takot sa Kanya at maging matuwid sa ating mga pananalita, na dahil dito ay gagabayan tayo ni Allah tungo sa pagiging maayos ng ating mga gawain at magkakamit tayo ng kapatawaran at malaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga ito, insyaallah. At sa sumunod na aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata
ala samawati wal ardi wal jibal. Tunay na inialok namin ng pagkakatiwala ang amana, ang pananagutan sa kalangitan, sa lupa at sa kabundukan. Fa'bain, at lahat sila ay tumanggi na tanggapin ang pananagutan na ito. Fa'bayna an yahmilannaha, silang lahat ay tumanggi na akuin ng mga ito, washfaqna minha, at sila ay natakot sa pananagutan na ito. Pero sinabi ni Allah, wa hamalahal insan, subalit ang tao ay tumanggap sa pananagutan na ito, innahu kana zaluman jahula, dahil tunay na ang tao ay mapang-api, walang katarungan at mangmang. Na isa sa mga paliwanag ng mga scholar sa aya na ito, ang pananagutan na tinutukoy dito ay ang pananagutan na panrelihiyon na kinukuha ng tao sa pangkalahatan at maaring mga hulugan din. Specifically, tinutukoy dito ang mga tao na mapanghangad. Ang mga tao na mapanghangad sa pamumuno ay yung mga tao na walang katarungan, mga taong mapang-api at mga tao na mangmang. At yan nga ang nakikita natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na't panahon na naman ng eleksyon, naglilitawan ng mga tao na maraming pangako, naglilitawan ng mga tao na napakalawak ng kanilang mga pangarap, subalit salat sa husay, salat sa kaalaman, salat sa pagiging matuwid. Gayun din, makikita natin ang mga tao na patuloy na humahamon sa iba't ibang mga uri ng pamumuno, sa iba't ibang antas ng pamunuan sa Islam. Makikita natin na wala naman talagang gumagawa nito liban na lamang sa pinakamasasamang mga tao. Ang madalas na mag-aaklas laban sa mga pinunong Muslim ay yung mga tao rin na naghahangad na maghari-harian, naghahangad na mamuno at naghahangad na magibabaw sa kanilang kapwa-tao. Namula nga rito, ang sumunod na aya, sinabi ni Allah, لِيُؤَدِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Ang pananagutan na ito ay dinulot nga ni Allah na papasanin ng tao upang parusahan ni Allah ang mga nagpapanggap na Muslim na kalalakihan at kababaihan at ang mga nagtatambal na kalalakihan at kababaihan, at upang tanggapin ni Allah ang pagbabalik loob ng mga mananampalatayang kalalakihan at kababaihan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Na sa isang tafsir ng aya na ito, sinasabi, وَلِيُؤَدِّبَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَفْرَادِهِ الَّذِينَ لَمْ يَرَاؤُوهَا وَلَمْ يُؤْدُوا مَا الْتَزَمُوا بِحَمْلِهِ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتُ. Dinulot ni Allah na papasanin ng tao ang pananagutan upang siya ay magdulot na ito ay magiging parusa sa mga nagpapanggap na Muslim na lalaki at babae at sa mga hindi mananampalatayang lalaki at babae na silang pinaka-uhaw sa pamumuno, na silang pinaka-naghahangad na pagharian ang kanilang kapwa-tao. Na makikita nga natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit sa kasaysayan sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah bin Ubay bin Salul, ang pinaka-namiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naghangad na maging hari ng Madina. Subalit hindi ito nangyari nang naghijra doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya siya ay nagpanggap na lamang na Muslim nang sa gayon ay mapipinsala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din si Musaylimah al-Kadhdhab, siya ay nagpakilalang propeta dahil noon pa man ay naghahangad siya na siya ay magiging propeta rin, na siya ay dadakilain ng mga tao. Subalit dumating ang tunay na propeta at hindi niya ito matanggap, kaya siya nga ay gumawa rin ng kanyang mga pakana upang pinsalain ang tunay na propeta sallallahu alaihi wasallam. Na sa mga serye ng aya na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin ang babala ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pakana ng mga tao sa kanilang pagpapakalat ng kaguluhan sa iba't ibang pamayanan ng mga Muslim, iba't ibang jamaan ng mga Muslim o sa umma ng mga Muslim sa pangkalahatan, na ito ay kanilang ginagawa pangunahin sa kanilang kawalan ng pananampalataya dahil lang marami sa mga ito ay wala naman talagang pananampalataya
bagkus ay mga nagpapanggap lamang na Muslim na naghahangad na maghari-harian sa mundo. Kaya sinisiraan nila ang nasa pamumuno nang sa gayon ay sila ang mamumuno. At syempre, ito ay babala rin sa atin na huwag tayong magkakaroon ng katangian na ito, katangian ng mga nagpapanggap na Muslim na naghahangad ng pamumuno at paghahari sa mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamatuwid na pananalitayang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, at ang pinakamatuwid na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, at ang pinakamasahol na mga bagay ay ang pagdaragdag sa relihiyon, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dahil ang lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, wa kulla dalalatin finnar, at ang lahat ng pagkaligaw ay kasasadlak ng tao sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yaman din lamang na natatalakay natin ang pamumuno at pagiging tagasunod at paanong nagiging mahusay dito ang tao. Ito ang magiging batayan natin, ang Quran at ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil tunay na ang mundo na ito ay napupuno ng mga ambisyoso, mga tao na naghahangad ng pamumuno samantalang wala naman silang kakayanan dito. Ang mundo na ito ay napupuno ng mga tao na mayroong mga personal na mga pagnanasa, na naghahangad sila ng mga posisyon na paghaharian nila o pamumunuan nilang mga tao para lamang sa personal na kanilang mga pagnanasa. Kaya nga, para sa sino man na naghahangad na mamuno, ang marapat sa kanya ay ang pag-aralan muna ang relihiyon ni Allah. Dahil hindi maari ang sino man ay mag-iimbento ng paraan ng pamumuno at hindi maari ng sino man ay mag-iimbento kung paano ba marapat na maging tagasunod. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapit sa atin na maging mga pinuno at mga tagasunod na ayon sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huwag tayo mag-iimbento nga ng paraan at pamantayan sa pagiging pinuno at tagasunod. At lalong-lalong huwag tayong gagaya sa mga hindi mananampalataya. Subalit ngayon pa lang nakikita na nga natin ang marami sa mga Muslim sa kanilang paraan ng pamumuno ay gayang-gaya sa mga hindi mananampalataya ang kanilang mga metodolohiya, ang mga paraan ng kanilang pananalita at ang kanilang mga paraan ng pag-iisip o kanilang approach sa kung paano nilang pinamumunuan ng kanilang mga pamunuan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na tayo maging mga pinuno at tagasunod alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung ang pinuno ay nagiging pinuno alang-alang kay Allah, kahit hindi siya ang pinakamainam na tao sa kanyang jamaa. At alam naman natin na mayroong mga pinuno na hindi nila inaangkin ng ganitong katangian. Ang sinumang pinuno na namumuno alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at kapintasan, insyaallah, siya ay hindi mangaapi at siya ay magsisikap na maging makatarungan. At gayon din para sa mga tagasunod, kung sila ay sumusunod alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay susunod kahit sa pinunong hindi nila gusto. Dahil ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kapakanan na pangkalahatan. Dahil tunay na ang anumang uri ng pagtutulungan sa kabutihan ay gagabayan ni Allah tungo sa mabuti. Katulad ng sinabi ni Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Magtulungan kayo tungo sa kabutihan at sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong magtutulungan tungo sa kasamaan at pag-aaway-away. Gayun din, tunay na ang anumang uri ng pag-aaklas at pagdiliwas sa pinuno ay magdudulot ng kaguluhan. Kahit pa ang pag-aaklas na ito ay ginagawa ng tao sa layunin ng pagtatama sa pagkakamali ng pinuno, dahil ang lahat ng pag-aaklas sa pinuno ay nagdudulot ng mas malaking kasamaan. Ang marapat sa mga mananampalataya ay ang maging matapat kay Allah, maging matapat sa Quran, maging matapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa mga pinunong Muslim na tayo magiging matapat sa pamagitan ng pagpapayuhan sa kabutihan at pagtutulungan sa kabutihan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napapanahon ng mga ganitong usapin dahil tuwinang
ang mga tao ay lumilitaw na sila ay pumupuri sa kanilang mga sarili at nagpapakilala na sila ay karapat-dapat sa pamumuno. Tunay na ito ay mga panahon na sila ay pinakamalapit sa apoy. Pinakamalapit sa apoy dahil maaaring ang marami sa kanila ay nagsisinungaling. At pinakamalapit sa apoy dahil inaako nila ang isang pasanin na hindi naman nila maayos na mapapasan. Katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha duyi'atil amana fantadirus sa'ah." Kapag nawala ang amana, kapag ang amana, ang pananagutan ay nailagay sa balikat ng mga hindi karapat-dapat na magpasan nito, hintayin na ninyo ang araw ng paghuhukom. At ito ay mainam na maipaalala sa lahat dahil nalalaman natin na ang marami sa mga Muslim sila ay nalulungkot sa kalagayan ng umma na ito, ng umma na ito ay mahina, minamaliit, at inaapak-apakan lamang ng mga hindi mananampalataya. Subalit ito na talaga ang magiging kalagayan ng umma na ito. Hindi na natin ito mababago. Hindi natin maibabalik ang karangalan ng umma na ito sa panahon ng Khilafatun Nubuwah, sa panahon ni Abu Bakar at Omar at ng mga ginabayang khalifa. Hindi na. Subalit, maaari pa nating maisaayos ang ating mga sarili, insya Allah.